Doble higpit ang ginagawang pagbabantay sa ilang lugar sa Metro Manila. Kasunod yan ang advisory ng US Embassy sa mga mamamayan nito sa Pilipinas na mag-ingat. Nagpalabas din ng travel advisory ang United Kingdom, ang Australia at ang Canada. May report si Lay Alves. 24 oras na nagpapatrolya ang mga pulis sa mga paligid ng US installations, gayon din sa ibang mga embahada. Kabilang sa mga nagbabantay sa US Embassy, si PO3 Melvin de Salungan. Naiintindihan daw niya ang pagmumonitor sa mga kapwa niya Muslim, lalo na sa panahong ito ng mga protesta sa iba't ibang panig ng mundo kontra sa Amerika dahil sa di umano'y anti-Muslim film na Innocence of Muslims. Siguro naiintindihan ng mga kapwa namin mga Muslim, nababantayan po sila kasi yung pong pamagat ng movie ay para naka-address po sa kanila. Siguro baka magkaroon ng reaction, natural lang po nabantayan sila. Maging si Imam Abdul Bashir, pinapangaralan daw ang mga kapwa niya Muslim na huwag magpadala sa kanilang garit sa pelikula. Ang lahat naman nakikita natin, ang una pong gawin natin ay magsasabar, muna tayo, yung pagsasabar, yung mga pagtitiis lang po na huwag natin yun po yung dahil nangyari na po yun. Gawin lang po natin, mailagay po sa tama. Biyernes nang maglabas ng panibagong security alert ang US Embassy para sa mga American national na nasa Pilipinas. Sinabi nitong may impormasyon mula sa reliable security forces tungkol sa di umano'y banta sa mga Amerikano, partikular sa Pasay area kung saan matatagpuan ang seafront compound ng US Embassy kung saan naroon ang quarters at ilang opisina ng embahada. Kasunod ng security alert, ang karaniwang mahigpit na seguridad sa lugar na ito, lalo pa raw hinigpitan. Target hardening measures yung inaano natin yung ginagawa nating mahirap para sa mga nagbabanta yung kanilang plano na magsagawa ng mga terroristic actions. So we do this gabi nga yung we intensify our patrolling. Minomonitor rin daw ang komunidad sa Pasay, kabilang na ang Baclaran. Kanina, nakausap namin ng ilang Amerikanong kabataang namamasyal malapit sa Pasay area. Alam daw nila ang tungkol sa security alert. When I've traveled before and there's been security warnings, you don't do anything stupid. Like you don't like put yourself at risk, but it's also not something that needs to make it so you can't participate in the area that you're in. So do you feel safe here? Yeah. That's good. Maybe I'm naive, I don't know. I feel pretty safe. There are threats everywhere. I don't feel particularly threatened here. Yeah, I mean like New York is probably just... Yeah, I'm from New York and things can happen anywhere, Matapos ang security alert ng Amerika, naglabas din ng babala ang United Kingdom, Australia at Canada sa kanilang mga mamamayan. Mag-ingat daw lalo na sa mga lugar na malimit puntahan ng mga foreigner gaya ng mga airport, mall at mga simbahan. Kasabay ng risk assessment ng mga embahada, sinabi naman ni NCRPO Chief Superintendent Leonardo Espina na wala silang natatanggap na specific threat sa Metro Manila. Wala ho talaga kami nakikita dito sa NCRPO or na-receive na kahit anong impormasyon on any specific or imminent threat. Nevertheless, yung pong ating security measures are well within the parameters of our 3-tier defense system of Metro Manila, that would include intelligence gathering, target hardening, and incident management. Gayunman, tuwi na ng payo ng mga otoridad ang maging mapagmatyag sa kapaligiran, may bantaman o wala sa seguridad. Lay Alves, GMA News.